Nako, eto, lagot na ang Diwata Paris Overload. May matinding tao, kilalang tao. Kilala ba siya? Mayamang tao. Mayaman ba siya? Sana all. O pinakamayaman sa Pinas? Pinakamayaman ba siya? Tatapatan ang Diwata Paris Overload ng libreng parisan. Libre dyan sa Pasay. Nako, sino man igagawa na ito pag nangyari yan? Talaga naman, mga Pinoy siyempre gustong libre. Oo. Saan pa kayo pupunta? Sa 100 petot ni Diwata? O sa libreng parisan na bubuksan sa Pasay? Sana Halak ka all. naman talaga. Kaya kilalanin natin kung sinong nagsasabi na ito. At maniniwala ba kayo sa kanya? Ito yung sabi niya. Diwatan lubugab pa nga, magtatayo ako ng pares. Okay? Only rice. Only sabaw. May soft drinks pa. Ha? At masasarap. Libre. Walang bayad. Alam kong nandyan ang FFCI. Tutulungan ako dyan sa proyekto na yan. Alam nyo, ito pala nagsabi niya, Francis Leo Marcos. Lagi kong tinatanong, Marcos ba talaga yan? O Norman Mangusin ang pangalan niyan? Kakalabas lang ng kulungan yan. Maniwala na sana ako doon sa sinasabi niya na may bubuksan siyang libreng parisan. Para lang tapatan yung nilalait niyang si Diwata. Lagi niya nilalait po yan eh. Pero nabanggit niya yung FFCI ba yun? Ang alam ko mga OFW. Naku, OFW na naman sa mga hindi nakakilala dito kay Francis Leo Marcos. No, naku, yung OFW na naman. Nabanggit niya, FFCI, baka naman. Kung ikaw mayaman, pag may plano ka na tumulong, hihingi ka pa ba ng donasyon? Nagtatanong lang. Ako po, parang ganun pa rin yung pamamaraan niya noon ah. Noon, ganun pa rin. Mayaman daw, pero sa donasyon ng OFW, umaasa para sa project kuno niya. Talaga ba? Sa mga OFW nating mga marami nang nagising dyan. May mga kasamahan kami noon sa panahon ng pandemic na OFW na kung saan ay ang sabi nila nabudol daw sila. Ang sabi nila na scam daw sila. Sila nagsabi, sila yung OFW eh. Kaya ang ginawa nila ngayon, pag tumulong dito sa Pinas, direkta na sila ang tutulong, hindi na dinaan kay Francis Leo Marcos. Mas maganda 'yon, di ba? Sa mga OFW. Di ba mas maganda 'yon? Kasi kung idaan natin sa kanya o idaan ninyo sa kanya, siya ang bida. Pera nyo naman 'yon. Sigurado ba kayo na ibigay niya lahat? Beke naman, ilang porsyento lang na ilabas sa kanya ang sobra. Baka naman. Pero kung totoong mayaman to, ito yung mga katanungan lang natin. Sa mga OFW kawayo talaga dito. Kami nandito sa Pinas. Si FLM nandito sa Pinas. Pero parang mukhang mas kilala nyo. O parang mukhang mas naniniwala kayo o nagtiwala kayo kay FLM. Ay, Norman Mangusin yan. FLM ba? Ba't parang naniniwala o may mas tiwala kayo kaysa mga taong nandito sa Pinas kaysa doon sa dati niyang mga tauhan, dati niyang sekretary na nagsasalita na rin tungkol sa kanya. Kung totoong mayaman yan, si Francis Leo Marcos, ay hindi, Norman Mangusin talaga eh. Bakit nangupahan daw? Oh, mayaman, nangungupahan? May nagsabi nangungupahan daw sa Las Piñas ah. Kung ako may bandel-bandel na pera, kung totoong pera yan ha, kung totoong pera, kung hindi galing sa Shopee yan ha. Unahin ko na magkaroon ng sariling bahay para maipagmayabang. Di ba? Tanong ko lang yan, totoo ba talaga na nangupahan ka, Francis Leo Marcos, sa Las Piñas? Siyempre, yung mga supporters niyang OFW, mas alam yan. Kung sila yung nasa malayo, sila yung may mas alam. Kung mayaman ba siya, bakit kailangan pa niya ng donasyon ng mga OFW pag tumulong? Ba't kailangan pa? Dapat natanong nyo rin yan sa sarili nyo eh, no? Trilyonaryo daw. Hindi lang milyonaryo, trilyonaryo. Pero bago magkaroon ng project, kagaya niyan, libreng parisan, nagpaparinig sa mga OFW. Malamang dyan, kayo din yung gagastos para doon. At baka isang araw lang yan. Sa uli, siyang bibida. At bakit iniwan siya ng mga dati niyang kasamahan? Nung pandemic, may mga kasamahan siya diyan, may mga nakachat pa kami diyan, mga kasama niya.
Kaya alam namin kung ano yung mga dahilan nila. Nagsasalita na rin sila sa social media, pero meron pa rin meron pa rin, sa bagay, malaki na ang binagsak nito kasi 1 million subscribers siya noon. Nabura yung YouTube niya, 100,000 na lang. Oo, ilang buwan na yan, hindi makaangat-angat. 100,000, nasaan na yung million subscribers at million na naniniwala sa kanya? Ala na. Diba? Kaya nga sinasabi ko bakit parang mas kilala siya sa mga OFW, mga bago ngayon, maraming mga bagong OFW ngayon na hindi namin kilala noon, na mga supporters niya. Kasi noon po, karamihan ay mga YouTuber, mga vlogger, mga kakilala namin na pinagtulong-tulungan para maipush lang siya ng maipush. Kasi may pinangako nga siya dito sa Pinas. Pati yung VIP namin, nangako sa amin, kasi yung VIP namin, pinangakuhan din siya. Hindi natuloy, nahiya po yung VIP namin, huminto sa pag-YouTube. Di ba? Paalala sa mga OFW, nandito sa Pinas yan. Mas alam ng mga taga rito ang totoong pagkatao niyan. Dapat yung mga dating OFW na nagdo-donate dyan, hingan nyo ng reaksyon. Marami kaming kakilala na mga OFW, sila yung magsasabi na kung ano talagang nangyari, kung bakit huminto sila sa pagbibigay ng donasyon dyan sa isang mayaman di umano. Maraming pera di umano, pero nangupahan daw. Sabi nila, nangupahan daw dyan sa Las Piñas. Las Piñas, lapit-lapit lang dito. Bakit din pala siya nakulong? Kakakalabas lang ng kulungan yan. Bakit daw nakulong? Ilang taon din yan, no? Nakapagpiyansa ba? Kaya nakalabas? Bakit kailangan niya mag-message paglabas niya sa galing sa kulungan? Bakit kailangan niyang mag-chat, mag-message doon sa dating mga OFW na sumuporta sa kanya? May mga chinat siya para sa mga donasyon na naman. Kasi may proyekto nga siya, humanitarian. Ngayon, ito yung gusto niyang gawing susunod na proyekto. Pagkatapos daw nung may proyekto daw siya ngayon, wala pa siyang sinabi kung kailan. Siguro naghihintay pa siguro na may dumating. May dumating. AFFCI, kailangan, itatapatan daw niya si Diwata. Alam naman natin, usap-usapan ngayon si Diwata, pinakasikat ngayon na pinag-usapan sa social media. Sinabayan. Dahil naman, sabi, hindi daw siya babagsak, hindi daw siya, ikaw makalait to kay Diwata, kala mo kagwapo-gwapo no? Grabe, laging panlait kay Diwata, hindi naman siya inaano ni Diwata. Sinasabihan niyang dugyot, sinasabihan niyang lubog ang panga. Yun yung mga panlalait niya. Tapos, lalaos din. Pero siya, matagal ka ng laos. Diba? Bumagsak ka na. Paano kung nasabing bumagsak? Noon, kasikatan mo, milyon-milyon yung sumusuporta sa'yo. Ngayon, anyari na. Sa Facebook, milyon-milyon. Ngayon, anyari na. Sa YouTube, milyon-milyon. Ngayon, anyari na. Diba? Hindi na kayang mag-million followers, million subscribers yan ngayon. Marami nang nagising. At yung mga pinapakita sa social media niya na mga mani-mani di umano, ay hindi natin alam kung totoo o hindi. Kasi may nabibili na ngayon sa Shopee. Oo. Mukhang totoo, pwede ilagay. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo yan. Pero pwede namang totoo yan. Saan galing? OFW. Kawawa yung mga OFW. Kaya paalala po sa mga bayani nating OFW dyan. Pag tumulong po kayo dito sa Pilipinas, mas maganda po talaga ay direktan nyo na. Mayroon naman yata kayong mga kamag-anak dito. At yung mga kamag-anak or kakilala nyo dito o kamag-anak, dyan po, direktan nyo pong itulong dito. O pwede yung kahit sa charity. Oo, sa charity mismo. Kayo mismo ang tumulong, wag nyo na idaan kung kanino, lalo na kay Francis Leo Marcos. Wag nyo na idaan doon dahil nga mayaman na siya. 'Di ba? Yun ang paniniwala nyo. Mayaman na siya, trilyonaryo siya. Ba't nyo pa idaan sa kanya yung mga itutulong nyo dito sa Pinas? 'Di ba? Direktan nyo na. Kasi bandang huli, siya din ang magiging bida.
Buti kung pag tumulong kayo, ay hindi kagaya sa ibang mga vlogger na pag nag-sponsor kayo, sinashoutout, oh ito galing kay ganito, thank you kay ganito sa sponsor namin. May ganon. FLM, siya yung bida. Kasi nagpakilala siyang mayaman di umano. Yamaners di umano. Sana all. Dito lang, thank you. Bye-bye.